Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Welcome muli sa ating programa, ang Kaalaman at Kamalayan, kung saan ang ating tinatalakay ang mga maiinit na isyong pambansa, pero sa paraang malinaw, patas at makabayan. Ako po si Kasamang Ace at ngayong araw ay marami tayong pag-uusapan mula sa mga nangyayari sa West Philippine Sea hanggang sa mga hakbang ng ating pamahalaan sa pagpapatuloy ng kapayapaan sa loob ng ating bansa. Mga kababayan, habang patuloy ang laban ng ating gobyerno para protektahan ang ating mga teritoryo at mamayan, may mga balitang nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa. Maraming bansa ang nakikiisa at sumusuporta sa Pilipinas. At sa kabilang banda, sa loob ng ating bansa, nagpapatuloy naman ang pagsisikap ng National Task Force ERCAP para tapusin na ang mapanlinlang ng mga grupong ginagamit ang kabataan para sa kanilang pansariling interes. Kaya kung gusto nyong malaman ang tunay na nangyayari, samahan nyo ako hanggang dulo dahil importante ito para sa lahat ng Pilipino. Unahin natin ang magagandang balita mula sa international community. Kamakailan naglabas ng pahayag ang European Union o EU na malinaw na sumusuporta sa Pilipinas sa gitna ng plano ng China na magtayo ng tinatawag nilang nature reserve sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular sa Scarborough Shoal. Ang sabi ng EU, delegasyon sa Manila, ang Pilipinas ay may karapatan sa sarili nitong karagatan. At ito ay pinagtibay na ng 2016 Arbitral Tribunal ruling. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, ito yung desisyon na pabor sa Pilipinas. At nagsasabing walang legal na basihan ang tinatawag ng China na 9-dash line. Pero hanggang ngayon, tila ayaw pa rin tanggapin ng China ang desisyong iyon. Ang problema, patuloy nilang ginagawa ang mga aksyong labag sa batas dagat, gaya ng pagtatayo ng mga artificial islands, pangaharas sa ating mga mangingisda, at ngayon naman, itong plano nilang nature reserve. Ngayon mga kababayan, maganda ang naging tugon ng EU. Sabi nila, ang anumang pagtatangkang baguhin ang status quo sa pamamagitan ng unilateral action ay dapat iwasan. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta-basta gumalaw ang isang bansa sa teritoryong hindi sa kanila. At ang maganda rito, hindi lang EU, kahit ang Estados Unidos ay naglabas din ng pahayag. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, ito raw ay isa namang cursive attempt ng China para guluhin ang kapayapaan sa South China Sea. Mga kababayan, ito ay malinaw na sinyales, nakikita ng mundo kung sino ang umaabuso. At higit sa lahat, nakikita rin nila kung sino ang lumalaban sa tama. At yon ay ang Pilipinas. Nakakatuwang isipin na dati tila nag-iisa lang tayo sa laban na to. Pero ngayon, hindi na tayo nag-iisa. Ang EU, US, Japan, Australia at iba pang mga bansa ay malinaw na tumitindig kasama natin. Kaya dapat din nating pahalagahan ang ginagawa ng ating mga uniform personnel, lalo na ng mga nasa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, na araw-araw ay nagbabantay sa ating mga karagatan. Hindi biro ang kanilang trabaho. Minsan araw at gabi silang naglalayag kahit alam nilang nasa panganib ang kanilang buhay, para lang may pagtanggol ang ating karapatan. Yan po yung ating uh, balita doon sa partikular sa nangyayari sa ating West Philippine Sea. Ngayon naman mga kababayan, dumako tayo sa isa pang insidente sa West Philippine Sea na muling nagpapakita ng pagiging agresibo ng China. Noong labing-dalawa, noong October 12, ay nagkaroon ng malubhang insidente sa Pag-asa Islands, kung saan binangga at binaril ng high pressure water cannon ng China Coast Guard
ang barko ng Bureau of Fisher and Aquatic Resources, ang BRP Datu Pagbuwaya. Ang barkong ito mga kababayan ay nandoon hindi para makipag-away, kundi para magatid ng tulong sa ating mga mangingisdang Pilipino. Humanitarian mission ito. May dalang pagkain, kagamitan, at suporta sa mga Pilipinong naglalayag doon araw-araw para maghanap buhay. Pero sa halip na respetohin, binangga at pinaputukan ng water cannon. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, bahagyang nasira ang likuran ng barko. Pero salamat sa Diyos, wala naman daw nasaktan. Dahil dito, 7 bansa kabilang ang US, UK, Japan, Australia, New Zealand, Finland at ang European Union ay naglabas ng magkakahiwalay na pahayag. Lahat ay nagpapahayag ng pagkakabahala, pagkukundina sa ginawang aksyon ng China. Tinawag pa ng National Maritime Council na illegal ang reckless ang ginawa ng Chinese vessel. Ang Department of Foreign Affairs naman ay nagsasa ng diplomatic protest. Mga kababayan, malinaw, hindi natin ito palalampasin. Hindi ito simpleng insidente lamang. Ito ay patunay na ang China ay patuloy na sinusubok ang pasensya at determinasyon ng Pilipinas. Pero ang mahalaga, naninindigan ng ating gobyerno, hindi tayo umatras, hindi tayo natakot. Pinapakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating mga ahensya na nasa isyong ito, diplomasya ang ating sandata. Ngunit hindi kahinaan ng ating kapayapaan. At napakaganda na marinig ang mga pahayag ng suporta ng mga bansang kaalyado natin. Ito ay hindi lang laban ng Pilipinas. Ito ay laban ng lahat ng bansang naniniwala sa freedom of navigation, rule of law, at respeto sa soberanya. Sa bawat pangaharas na ginagawa ng China, mas lalo lamang nagkakaisa ang ibang bansa para protektahan ang karapatang pantao at batas dagat. Kaya mga kababayan, huwag tayong mawalan ng tiwala. Ang laban na ito ay hindi lang laban ng gobyerno. Ito ay laban ng bawat Pilipino para sa ating dangal at teritoryo. Ngayon naman mga kababayan, lumipat tayo sa usaping panloob. Kasi kanina, yun yung external, no? Na issue natin. Ngayon naman, yung ating internal. Ito ay patungkol sa mga pakikibaka ng pamahalaan laban sa mapanlinlang ng mga makakaliwang grupo. Kamakailan, muling binatikos ng Kabataan Party List ang Barangay Development Program o BDP at nananawagang i-defund ito. Di umano dahil sa korupsyon. Pero ayon sa National Task Force LCAC, malinaw ang tunay na bogus development ay ang panlilinlang na ginagamit para impluwensyahan at sirain ang isipan ng mga kabataan. Mga kababayan, alam nating lahat, sa loob ng maraming taon, ginagamit ng mga grupong konektado sa CPP, NPA, NDF ang isyong development para siraan ng gobyerno at para akitin ang mga kabataan sa maling landas. Pero ngayon, sa pamamagitan ng Barangay Development Program, ipinapakita ng pamahalaan na ang tunay na solusyon sa rebellion ay pag-unlad at pagkalinga sa komunidad. Ang Barangay Development Program ay bunga at totoong konsultasyon sa mga barangay na dating kontrolado ng mga rebelde. At ito ay hindi militarisasyon. Ito ay demokratikong pagbangon ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng programang ito, naipatayo ang mga kalsada, tulay, health center, classroom at water system sa mga lugar na dati ay walang access sa kahit anong serbisyo ng gobyerno. Sabi nga ng National Task Force LCAC, ang kapayapaan na hindi pagsuko, ito ay kalayaan. At totoo yon, dahil ngayon, mga barangay na dating pugad ng insurhensiya ay nagiging modelo ng progreso. Ang mga kabataang dati nadadala
ng maling ideolohiya, ngayon ay nakakapag-aral, nakakapagnegosyo at nakikinabang sa mga proyektong ipinatutupad ng BDP. Kaya nakakalungkot marinig kapag sinasabing corrupt o pork barrel ang Barangay Development Program. Hindi po ito totoo. Ang bawat proyekto ay dumadaan sa validation, audit at aprobado ng DILG, DBM at LGU. Transparent ito at may pananagutan. Kaya malinaw mga kababayan, hindi ang BDP ang problema, kundi ang mga taong ayaw makitang umunlad ang mga komunidad na dati nilang pinagsasamantalahan. Kung tutuusin, ito rin ang dahilan kung bakit natatakot ang CPP, NPA, NDF sa tagumpay ng Barangay Development Program. Dahil kapag umunlad ang barangay, kapag nagkaroon ng kalsada, eskwelahan at trabaho, wala na silang marirecruit. Wala nang dahilan para magrebelde dahil nararamdaman na ng tao ang presensya ng ating pamahalaan. Kaya tama lang ang panawagan ng National Task Force LCAC sa mga kabataan. Maging mapanuri, maging aktivista para sa bayan, hindi laban sa bayan. Mga kababayan, kung titignan natin ang lahat ng ito, makikita natin, iisa lang ang mensahe, ang Pilipinas ay tumitindig. Tumitindig tayo laban sa panlilinlang ng mga grupong gustong sirain ang kapayapaan. At higit sa lahat, tumitindig tayo para sa kinabukasan ng ating bansa. Ang laban na ito ay hindi laban ng gobyerno. Ito ay laban nating lahat bilang mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Kaya mga kabataan, mga manggagawa, mga guro at mga magsasaka, lahat tayo ay may papel sa pagtatanggol sa katotohanan at sa kapayapaan. Huwag tayong magpapagamit sa mga grupong ang layunin ay maggasik ng galit at pagkawatak-watak. Sa halip itaguyod natin ang pagkakaisa, disiplina at malasakit sa kapwa. Sabi nga, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nakikita sa pagsigaw, kundi sa paggawa. Yan po yung ating tinalakay ngayong hapon na ito, mga kababayan. Ano? Kung meron kayong katanungan o nalabuan kayo doon sa sinabi ko sa pag-deliver no, ng ating mga balita, ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section. Balikan po natin yung Barangay Development Program ng National Task Force LCAC kasi lagi po kong nakakasama ng nagkakandak tayo ng SIAP, no, yung Community Awareness Program na ikinakasa ng ating mga uniform personnel ng Philippine Army at ng Philippine National Police and other security forces natin kasama dyan. Minsan ng Coast Guard at iba pang security personnel. Minsan kasama natin yung Bureau of Air Protection, no? Kasi kasama sila doon sa pagdi-deliver ng serbisyo karaban ng gobyerno, no? At syempre, kasama natin ang ating mga ahensya ng pulisya doon sa pagbibigay naman ng seguridad sa isang baryo. Doon po sa Barangay Development Program na patuloy na binabatikos ng Kabataan Party List. Patunay namin laging binabanggit po ito, no? Isang patunay kami doon sa Kabataan Party List. Hindi po nire-red tag ng gobyerno yung Kabataan Party List and other groups na sumusuporta sa makakaliwang grupo. Kami po ay mga dating rebelde, dating membro ng New People's Army, na niyakap ang gobyerno at ang ating lipunan para magbalik loob sa ating pamahalaan, para makabalik sa aming pamilya at syempre sa ating Panginoong Diyos. No? Kami po ay nagpapatunay na hindi red tag ang ginagawa ng gobyerno, bagkus wala talagang kinalaman ng gobyerno dito sa pagtukoy sa kanila. Kami po yung mga dating rebelding tumukoy sa kanila. At syempre po sa pagkukundina nila, partikular sa BDP ng LCAC, galit kasi sila doon sa masaya ang CPP kapag merong kahirapan, no? Ginagamit nila yung kahirapan, isyong panglipunan, lalong-lalo na po yung flood control ngayon, na hanggang ngayon ay hindi natatapos sa plenaryo doon sa usapin, no? Doon sa Kongreso. Yan yung ginagamit nila hanggang sa kasalukuyan na issue at ginagamit nila para rekrutin ang mamayan, no? At syempre, ang ginagawa naman ng National Task Force LCAC, kasama kaming mga dating rebelde,
ibinibigay yung ating mga programa, no, at proyekto ng gobyerno sa mga kanayunan. Kaya makikita nyo, imbis na tulungan na lang sana ng Kabataan Party List yung programa ng LCAC, ang ginagawa, binabatikos pa, no? Dahil sabi nga, kung talagang tunay na lingkod bayan kayo dyan sa loob ng Kongreso, bakit hindi nyo suportahan ng programa ng National Task Force LCAC at katuwang namin kayo para magatid ng serbisyo karaban, partikular sa mga kanayunan na nire-recruit at nililinlang ng New People's Army para gawing basing masa at suportahan ang revolusyonaryong kilusan, no? Yan yung isang patunay na inahamon namin kayo, Kabataan Party List, inahamon namin kayo, Gabriela Party List, at Alliance of Concerned Teacher Party List. Dahil tatlo lang kayong nandyan sa Kongreso, imbis na batikusin ninyo at tanggalan ng pondo ang National Task Force LCAC, ay tulungan ninyo kami, na na palaguin at payabungin pa ang ginagawa ng ating pamahalaan. Imbis na tapyasan nyo ng pondo at tanggalan, no, ng mga pondo para ihatid sa mga kababayan natin sa mga kabundukan, paano na lang yung mga ating mga kababayan? Ano po? Paano naman yung partikular sa dulong Quezon, bahagi ng Quezon, sa San Isidro, sa Narciso, napakaganda na po ng lugar dyan. Na kung saan ay dati nating mga area yan, no? Sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command NPA Quezon, dati nating area yan. Pero ngayon, halos wala nang maeryahan yung NPA dyan kasi nga, puro na kalsada. Gawa ng National Task Force LCAC. Bakit binabatikos ng Kabataan Party List? No? Yan yung isang masakit, mga kababayan, na kung saan niluklok natin yung party list ng isang generalized sector sa ilalim ng mga kabataan, subalit ito pa yung nagbabatikos sa ginagawang pamamahala ng napakagandang pamamahala ng gobyerno. Bakit binabatikos pa? Sa pangunguna ni Representative Attorney Rinico, siya ang bumabatikos sa Barangay Development Program. Makikita nyo kung makakasama lang kayo, attorney, doon sa paghahatid namin ng tulong sa mga kanayunan. Wala talagang mga tubig, no? Walang mga street light. Kaya nandoon ang LCAC para erase ang issue ng isang barangay at erase sa national, pag-uusapan ng provincial, regional, at erase para magkaroon ng pondo. Yun yung ginagawa, hindi siya kinukurakot. Makikita nyo, binalita natin, ino-audit, tamang pag-audit, at makikita nyo, transparent yung ginagawa ng LCAC. Isang patunay po yan na tagumpay yung ginagawa ng National Task Force LCAC. At niyakap ng taong bayan, no? Kasi kung talagang may pagkakamali at mayroong pang-aabuso sa ginagawa ng NTF LCAC sa ilalim ng Barangay Development Program, sana tinakwil na ng tao, no? Papunta pa lang ang program, sana tinakwil na ng tao yan. Subalit hanggang sa kasalukuyan po, ay meron pa rin ginagawa na RCSP program, SIAP, ang gobyerno katuwang ang National Task Force LCAC. Kasi nga, gusto ng tao, dahil nandun ang presensya ng gobyerno, nakikita nila na naglilingkod talaga ang gobyerno. Alam naman natin yan, attorney, na sa ilalim ng Communist Party of the Philippines, galit tayo sa mga nagbibigay ng tulong, partikular sa ahensya ng gobyerno. Kasi wala na tayong mauorganisang mga kababayan kung sila ay binigyan na ng negosyo ng ating pamahalaan. Alam naman natin ito, no? Kaya kami, bilang isang mga dating rebelde na nasa gobyerno, inihikayat namin ang taong bayan na maging matalino at mapagmatyaga. Ano po, lalong-lalo na po kayo mga kabataan natin, dahil partikular ang mga nare-recruit ngayon mga kabataan. Ang ating mga magsasaka sa kanayunan, ginagamit ang issue ng palay para i-recruit sila. Usaping lupa, ginagamit din yan sila. Pero kung titignan natin, wala namang naipamahaging lupa sa mga magsasaka, no? From 1968 nang maitatag ito, wala pa nang nabigyan kayo ng lupa sa totoo lang, no? Ang mga manggagawa naman hanggang sa ngayon ay nagtatrabaho batay sa kanilang lakas paggawa at sinasahuran sila ng tama. Napapakilos yung iba dahil sa issue ng kontraktualisasyon. Dahil ginagamit ninyo ito. Alam naman natin, galing ako sa labor. Kaya may nare-recruit tayo. Pero kung titignan natin, lahat ng mga tinanggal sa paggawaan, hindi naman natin nagawan bigyan sila ng trabaho. Totoo po yan, mga kababayan. Pag tinanggal ang manggagawa, hindi naman natin binibigyan ng trabaho yan. Ang ginagawa natin, binibigyan sila ng radikal na pag-aaral, pinapakilos natin laban sa gobyerno, at kalaunan i-recruit natin sa bundok para humawak ng armas
at gawin nating membro ng New People's Army para pabagsakin yung gobyerno. Yan lang naman po yung ginagawa ng Communist Party at partikular kasama yung Kabataan Party List. Kasi kasama kayo diyan dahil yan ay planado natin sa pamamagitan ng legal na pakikibaka. Yan yung ating program. Legal at di illegal na pakikibaka. Kaya nyo binabatikos yung Barangay Development Program. Yan po yung diyan po nagtatapos yung ating usapin, partikular sa Barangay Development Program, mga kababayan. At sa ating mga kabataan, patuloy kaming nagsasalita, no? Maging matalino kayo at mapagmatsyag dito sa mga organisasyon na inyong sasalihan, no? Yung League of Filipino Students, Anak Bayan, lahat yan ay printing grupo ng CPP, NPA, NDF. Na ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno, agawin ang kapangyarihang pampolitika ng pamahalaan, at magtatag ng isang komunistang bayan pag nanalo sila na may sosyalistang perspektiba. Gamit tayo ang mga kabataan manggagawa para sa kanilang sariling interes. Yan muli, isang magandang hapon mga kababayan. Maraming salamat po.